Hello po. So guys, continuation. God bless us all po. To God be the glory po ulit. And may our Creator, through His begotten Son, will always be our ultimate guide in our fragile life during this last generation of humanity. Amen. May our Creator always be pleased by what we are saying, by what we are doing, by what our thoughts is, by what our motivation is, and may He always give what is the most important needs of our life in each every one of us. And may our Creator also let us live peacefully in every designated place that we are all still living. I also pray that may our Creator also give us the best, the most ever good health that we ever need, while we are still pursuing in giving glory, while we are still living, giving glory to our Creator through His begotten Son. Amen. Yan po ang aking mga paulit-ulit na ipinapanalangin. Kasama po kayong lahat na nakakakita ng mga content kong ganito. Ibigay po natin lahat ang pagtanaw ng utang na loob, ang lahat ng pagpapasalamat, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng ating kalungkutan, ang lahat ng ating pagtitis at paghihirap ay ibigay din natin sa ating Panginoon. Bawasan natin ang mga pinapasa natin sa ating balikat. Ibigay natin lahat ang ibigay sa ating Panginoon. Kasi wala pong pwedeng itago sa ating Creator, guys. Wala pong pwedeng ilihim sa Kanya. Lahat po'y nakikita at nadidinig niya. Amen. So ito po ay WWTH Season 29 Part 4. Part 4 na, guys. Actually guys, antok na ako, kaya lang duduktungan ko to. Baka po 4 or 5 i-upload ko magkakasunod. Minsan po talagang 2-3 days bago ko masundan kasi ano po parang ito po hindi naman sa pag-ano, gusto ko lang i-share sa inyo. Talagang kapag ka po tayo ay nagninilay, kapag ka po tayo talaga may hinihiling sa Panginoon, inaano po niya, parang inire-reserve niya po yung strength natin para tayo makapag-focus ng todo. Kasi parang ito po kasing ginagawa ko, ito po isa sa pinakamatinding inaalay ko sa ating Creator. Isa sa pinaka-holy, isa sa pinaka-sanctified na kaya kong ibigay talaga sa ating Creator kahit napapagod na yung lupang katawan ko. Kasi sa Kanya ko po talaga to inaalay. Sa lahat po ng nakakakita ng mga ganito kong content, ng mga ganito kong motivation, huwag po kayong mag-atubili na panoorin ang mga content kong ganito. Kasi ang Panginoon po'y nalulugod sa ating lahat. Kapag tayo nakikinig na parang may isang tao o isang particular na paborito nating individual, na ang ating naririnig sa taong yun ay talagang inspired by the holy word ng ating Creator, yan po'y sobrang please po dyan ng ating Creator. Hindi para pilitin ko kayo na panoorin nyo ako, para mag-follow kayo, para mag-like kayo. Hindi po guys, talagang ang pinaka-ultimate ko lang pong hinihiling mapagbigyan yung matapos ang content ko, kasi ito po talaga yung nag-duration sa 9 hanggang 10 minutes. Talagang kinokonsume ko po hanggang 10 minutes in as much as possible, kasi hanggang 10 minutes lang po yung alatid ng phone ko, itong ginagamit kong gadget. So well anyway, hindi ko pa rin po kasi ina-upload sa computer yung platform na to, pero pinag-iisipan ko po yan. Kaya lang wala pa akong magagamit na ganung gadget kasi po okupado ng mga anak ko. Sana nga po magkaroon ako ng isa pang gadget, kasi para po marami akong ma-stored, para pag na-stored ko na-reserve ko na, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang pag-upload ko, sunod-sunod talaga. Wala pa po talagang siguro po parang for the meantime ito muna. Well anyway, I'm so grateful sa ating Panginoon, kasi despite of so many
kumbaga sa hassle sa mga ginagawa natin sa paligid ng mundong ito, nakakapagpatuloy pa tayo. Nakikita nyo pa po ako, nakakagawa pa po ako ng ganitong content. Ito po ay ialay natin sa ating Panginoon. Isama nyo po yung mga content ko sa mga to-do list nyo na sana nga po pinanonood nyo, tinatapos nyo. May mga nanonood po talaga, sana po talaga kahit katiting na katiting po, kahit 1/4 pa po ng 1%. Sa 100%, meron po akong nabibigkas na nakaka-boost, nakakapitik ng kaunting dagdag sa faith natin. Kasi aminin man po natin o hindi, lahat po tayo ay binigyan lang ng katiting na faith. Ako po naniniwala na yung mga ginagamit ng ating Creator na mga evangelist, mga propetang matutuwid, mga pastor na matutuwid na buhay pa sa panahon natin. Sila po'y pinagkalooban ng ating Creator ng malawak na wisdom, ng malawak na perspective para mai-analyze nila, para makumpleto nila ang pagpapaliwanag ng bawat verses, ng bawat chapter, ng bawat ultimong maliit na quotation na galing sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y makikinig lang. Tayo po'y huhugot lang sa mga taong ginagamit talaga ng ating Creator. Ako po ay isang hamak na tao lang, isang simpleng tao, isang simpleng lola, isang simpleng nanay na nakapakinig lang, na nakaintindi lang ng katiting na hinahangad kong gawan ko ng sarili kong content na maitawid ko sa mangilan-ngilang nanonood ng ganito kong content. Para kahit papano po makapag-boost po ako sa taong nanonood sa akin, 5 ka man, 10 man yan, o 2 o 6 o 7, nadagdagan ko ng katiting na motivation yung taong nakakita ng content ko. Yan po kumbaga humihingi po ako ng guidance sa ating Creator, na hindi ako magkamali kung ako man may nasabing sobrang prangka, pagpaumanin nyo po kasi tao lang tayo. Lahat ng tao ay hindi perfecto. Perfecto po, pangalan lang yun, pero in all sort of life, walang perfecto sa atin. Ang Panginoong Jesucristo lang po. At walang mabuti sa lahat kundi ang ating Creator. Yan po sa bibig mismo ng ating Lord Jesus nanggaling. There is no good except to our Creator. Siya lang po. Kasi binibigay po lahat ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng glory sa kanyang dakilang Ama. Kasi ganun po dapat. Siya po talagang lahat-lahat. Kasi ang mission po ng ating Lord Jesus kapag naapakan na po niya ang kamatayan, kapag natalo na po lahat, yun nga pong kamatayan kumbaga ako naniniwala halos 1% na lang talo na yun ng ating Lord Jesus. Pag naapakan na po yun ng ating Lord Jesus, tapos na po. Verdict time na po. Sa panahon po ngayon, obserbahan niyo po, napakabilis po ng 24 oras. Sa dami ng mga kung ano-anong samut-samut na nangyayari sa mundo, sa dami ng pinaggagawa ng tao na sa paningin ng ating Creator nonsense po talaga, guys. Kailangan po hanapin natin, saliksikin natin talaga ng todong-todo kung ano talagang magbibigay ng glorification sa paningin ng ating Creator. Walang iba kundi ang tayo maglingkod sa Kanya ng buong kabutihan, ng buong lakas, ng buong kagandahang loob, ng buong katapatan, ng buong buhay natin. Yan po ang kalugod-lugod na talagang misyong ibinigay ng ating Panginoon sa isang human being. Ang maglingkod ka ng tapat at totoo at maging matuwid ka habang ikaw ay nabubuhay. Ang talikuran mo na ang lahat ng katarantaduhan mo, lahat ng kawalangyaan mo, lahat ng pang-iiskam mo. Yan po ang ipinag-uutos ng ating Creator, guys. Nagmamadali na po yung nagtititik-tak na po ang panahon natin ngayon. Sabi nga po nung isang pastor, we are not living, nung isang gumawa ng content dito sa platform na to, we are not living on the last days, we are living on the last seconds of humanity. Kasi pinabibilis pa, obserbahan niyo po, guys, kung ako lang nakaka-obserba nito, pero palagay ko milyon-milyon din po. Ang bilis po ng 24 oras, guys. Tsaka, mantakin nyo po, nasa bare months na tayo, magbe-bare months na, pero sobrang init pa po ng climate kahit saang mundo. Meron po akong kapatid na nasa parting Europe. Ramdam na ramdam po nila pagkakainit po ng singaw ng panahon dun sa bansa nila. Samantalang supposed to be, hindi po dapat ganun kainit. Dito din po sa bansa natin, kahit bumabagyo, kahit umuulan ng malakas, iba po yung daloy ng atmosphere. Obserbahan nyo po, guys. Kasi iba na po talaga, guys. Ibang-iba na po. Hindi na po natin pwedeng ikumpara yung climate natin ngayon 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago.
Sundan nyo pa po. To God be the glory po. Thank you po for watching. God bless us all po. And